For a split second, he froze. Sumakit ang buong katawan niya sa magkahalong galit, sakit at kung ano pang hindi niya mapangalan ng emosyon. Tsaka pumigla siya. Gustong ilayo ang sarili bagkos na puno ng pagkasuklam sa dalaga. Nawala siya sa katwiran at tanging puot na nangingibabaw sa kanya ngayon. Hindi siya lumingon imbes kinuyom niya ang mga kamay. Lumayo ka sa akin, he hissed. He shook her off as her mere touch was poison, shoving her back with more force than he intended. Muntikan tong mapaigtad at kumislap sa mata nitong isang bagay. He saw her heart break. Gusto niyang baliwalain ito subalit biglang umikot ang kanyang tiyan. Nakaramdam siya ng sakit at awa. Oh God! Hindi niya alam ang nararamdaman ngayon. Gusto niyang humayaw, sirain, at iparamdam dito ang sakit na naramdaman niya ngayon. Mr. Malyari Elliot, wait! Tawag ng mga bagong boses na sumulpot sa eksena. Inangat niya ang ulo. Si Rainier at Casio, his top executives and closest friends, staring at the scene unfolding before them with expressions of shock and confusion. Elliot, what's going on? Maingat na tanong ni Rainier. It's none of your damn business. Elliot snapped, his voice like a whip. Tinalikuran niya ulit ang mga ito. Hindi niya na kayang manatili dito. Wait, Elliot? Desperadang daing ni Rose. Inahabol siya nito. Hindi siya lumingon, hindi siya tumigil. Tuloy-tuloy na naglakad sa kabaan ng hallway habang malakas na tumitibok ang puso niya. He can't believe he was betrayed like this. Nasa likuan siya na may humawak sa kanya. Don't go, pagsusumamo ni Rosette. Please let me explain. Sumiklab ang ines sa loob niya. What is there to explain, Rose? That everything between us is a lie? That you're just some spy who's been using me? Pigil ang hininga nitong nanlaki ang mga mata. Binuka ang bibig pero di makabuo ng salita. Ilang saglit nang lumipas, suminghaptot saka nagsalita. Hindi ganon, hindi ako spy. Humikbi ito, umiling-iling ng malakas. I swear ginawa ko to dahil kay Juliet at dahil nalulugi ng kumpanya namin. Pero hindi ko balak sirain ka. Napag-usapan lang naming paibigin kita, agawin sa kanya. At uli sasaktan ka pero nagbagong lahat na mahulog ako sa'yo. Totoo kitang minahal, Elliot. Hindi kita niloloko. Pagaksyang tumawa. Ngayon, inaamin mo na talagang totoo. Hindi ko alam kung pagkakatiwalaan pa kita, Rose. Kung totoo mo nga akong mahal, sana noon mo pa ginawa to. Just then, he yanked his arm out of her grip, stepping back. Hindi ko ginawa kasi ayokong saktan ka. O bakit? Ano ba tong ginawa mo ngayon? Hindi ba to pananakit? Mas masakit kapag galing mismo sa bunganga ng iba. Maintindihan ko siguro kapag galing mismo sa bibig mo. Huminto siya, sinapo ang noo. At ang pinakamasakit sa lahat, yung binigay kong buong tiwala sa taong akala ko totoo. Mapapatawad kita, Rose, pero hindi mo na may babalik ang tiwala ko. Pagkasabi, tinalikuran ulit niya ito. Nanangis ang kanyang bagang habang nilalakay ng hakbang. Di niya ininda ang tingin na chismisa ng mga tao sa paligid. Narinig niyang humikbi pa rin si Rose. Elliot, tawag nito. Kumikirot ang puso niya. Ayaw niya sanang iwan to, subalit hindi nito maiibsan ang galit na nararamdaman niya. Tila naging isang panaginip na lamang ang lahat ng masasayang imahe ng dalaga sa kanyang isipan. Ito, ang kauna-unahang babaeng minahal niya at kauna-unahang nanakit sa kanya. Ano na ba ang gagawin niya ngayon? Wala na siyang kakampi. Sinuway niya ang kanyang pamilya dahil dito. Pagbabayaran ni Rosette Valentino ang ginawa sa kanya? Tumingin siya sa langit nang makaapak siya sa labas. Pinipigilan ang nakaabang ng mga luha at naalala niya si Juliet, ang may pasimuno ng lahat. Ano ang pinakamasakit sa lahat? Ang saktan at lukuhin mo ang taong totoo mong minahal. Mas masakit pa kaysa ikaw ang saktan. Mapait na humikbi si Rose. Naninikip ang dibdib habang unti-unting bumabagsak ang kanyang mga luha. Natatanaw niya mula sa malayo ang lalaking nag-iisang nagbigay ng totoong kaligayahan sa kanya. Ngayon, naglalaho tong parang bula sa hangin. Pinagkatiwalaan siya, pinigay sa kanyang lahat. Puso't katawan inangkin niya, subalit nagawa niya tong saktan. Sa isang kasinungalingan, nagbagong lahat. Rosette, stop crying. This isn't helping. Suway sa kanya ni Rainier. Nasa mga mata ang pag-aalala. Hindi gaya ng dating malamig at walang pakialam sa kanya. Hinawakan siya sa balikat. Hindi alam ang gagawin. Nasa entrance hall pa rin sila. Kakalis lang ni Elliot matapos tong madismaya at kamuhian siya. Kinagat niya ang labi. Napansin sina Euphemia at Shara. Parehong natutuwa sa tagumpay na natamo. Hindi niya alam kung magagalit siya o matatawa. Sinasadya ba ng tadhanang sirain sila ni Elliot?
Pwede niya namang sabihin ng totoo na walang intervensyon ng mga malditang to. Nakalimutan niyang may mga tao sa likod ni Elliot na handa siyang wasakin bukod sa ina nito. Nakalampas nga siya sa ina nito ngunit hindi niya malalampasan ang dalawang to. Sumandal siya sa pader, tinakpa ng mga kamay at lalong nilakasan ng pagkagulhol. Wala siyang pakialam kung mahimatay man siya. "Rosette?" bulong ni Rainier. "Rainier, I'm sorry, I deceived you too," sabi niya sa pagitan ng bawat pagsinghap. May kasalanan din siya sa kanyang fiancé. Kung gagawa siya ng kalokohan, pwede niya rin sabihin, okay lang naman siguro. Tsaka wala naman silang pakialaman sa buhay. Hindi matanggal ang nakadikit na guilt sa dibdib niya. Yeah, naiintindihan ko. Nung una nagalit ako pero okay lang naman sa akin dahil para to sa kumpanya mo. Pero sana hindi mo dinamay si Elliot. Saan nito? Nasa boses ang pagkadismaya. Bago siya makatugon, pumalatak si Euphemia. Nakakibit balikat kagaya ni Shara. Nasa gilid ng mga to si Casio, hindi pa rin nakaka-recover mula sa gulat. Nakaramdam siya ng hiya. Nadadamay pang ibang tao ngayon. Tingnan mo ang kawaawang Rosette Valentino. She's like a schoolgirl reduced to tears in the hallway, to Johnny Shara. Pathetic, Euphemia scoffed, flipping her hair over her shoulder. Umasim ang mukha ni Rainier. Umiling-iling lang si Casio. Inangat niyang ulo para bigyan na matilim na tingin ang dalawang bruha. Congratulations! You both succeeded in breaking his heart. Akala niyo ba ako lang sinira ninyo? Lakas ng loob mong manloloko ka. Dapat kang magdusa. Asik ni Euphemia. Akala mo kung sinong anghel? Ang sama ng budhi. Segunda pa ni Shara. Sa tindi ng sakit na nararamdaman niya, hindi na alam kung masasaktan pa siya sa masasamang sinasabi ng dalawa. Kulang na lang iduro siya sa asin. Leave us alone, both of you. Hindi pa ba sapat ang ginawa ninyo? Rainier bristled, turning on them with fierce look. Humisi na malamig si Shara. Tinirik ang mga mata bago sila iniwanan. Sumunod na parang aso naman si Euphemia. Naratili saglit si Casio, pinagmamastan ang nakalukot niyang mukha. Nasa mga mata nito ang awa. Umiling to at binigyan siya ng malungkot ng ngiti. Mauuna na ako, Ran. Pagkasabi nito, namulsa at agad nang umalis. Naiwan silang dalawa ni Rainier. Humupa ng kaunti ang tensyon pero hindi niya matingnan sa mata ang fiancé. Tila matutunaw siya sa hiya. Yumuko siya, kinusot ang mga mata. Lumunok ng ilang beses pero walang salitang lumalabas sa bibig niya. Come on, marahang saan nito? Kinuha ang kamay niya. Let's go somewhere. Papakawalan natin ang ibang mga luha mo. Tiningnan niya ang kamay nito sa kanyang palapulsuhan. Ito ang unang beses na pinaramdam sa kanya ni Rainier na may pag-aalala pa rin to sa kanya. Saan naman? Tinaas niya ang namumula niyang mga mata. Sa coffee shop ni Rosario. Dagli nito at saka hinatak siya palabas ng company building ng Malyari. Ito ang uling araw na maaapakan niyang gusali at katapusan ng pagiging miyembro niya sa Malyari Group at sana'y mapatawad siya ni Elliot sa pagwasak niya ng tiwala nito. Nangako siya sa sariling iingatan ng sandaling pag-ibig nito. Ang unang lalaking pinagkalooban niya ng kanyang sarili. Hindi niya to makakalimutan. Natulala siyang may nagmamasdan ang nagdalahong gusali ng Malyari habang naaalalang bawat sandaling magkasama sila ni Elliot. Sana hindi ito totoo. Tahimik ang cafe na makarating sila doon. Nakikisabay sa bigat ng nararamdaman niya. Yung lugar na akala niyang pagagaanin ng loob niya, lalo yata siyang ililibing sa kamalasang natamo. Huminga siya na malalim bago pumasok. Nasa likod niya ang kamay ni Rainier, inaalalayan siya. Takot na baka sa isang iglap mawawalan siya ng malay. Dumiretso sila sa corner table. Tiningnan niya nakasiklop ng mga kamay nang umupo sa harap niya si Rainier. Malamang nagtataka ngayon si Rosario sa hindi niya pagbati. Madalas niya itong mutiin kahit mapadaan lang dito. What happened? Salubong ni Rosario. Nalilito tong tinitigan siya sa mga mata. Napakuyom na makita ang namamaganyang itsura. Nandito ako para paliwanag ang lahat, sabi niya sa mahinang boses na halong hindi marinig ng dalawa. Umurong si Rosario, natukoy nito ang problema, bagkos alam nito ang ginagawa niyang undercover. Nabuko ka ba ni Elliot? O sisa nito? Piranda kaya naman to ng mga mata ni Rainier. Dismayado tong napakuyom dahil napag-iwanan nilang dalawa. So may alam ka rin pala tungkol dito, Rosario? Asik nito. Inira pa rin nakababata niyang kapatid. Hinila pababa ni Rosario ang t-shirt bago sumagot. Noong una hindi,
Pero na magkita kami sa mall, sinabi niya sa akin, tapat nito. I'm sorry, hindi ko sinabi. Pinisil niya ang kamay nito. It's a bit unfair, but fine. Whatever, just explain everything. Naiinis na tura ni Rainier. Kinamot nito ang batok. Susubukan kong sabihin lahat sa inyong so please lang, sana maintindihan niyo kung bakit ko ginawa to. Panimula niya. Go on, usal ni Rosario. Umupo sa bakanting upuan na katabi niya. Wala nang atrasan pa, total nabuko na siya. It started a few months ago. After Dad's company started having problems, huminto muna siya. Naghanap na magandang sasabihin. I made a mistake. A huge mistake. I got involved in a bet. I thought it was just a small thing, helping Priscilla with her business, but what kind of help? And why a bet of all things? Sabad ni Rosario. At sinong Priscilla naman yan? Singit ni Rainier. She was my old colleague. She is Priscilla Blaine. What? The Malyari Company lawyer? Dinadamay ka sa mga kalokohan niya. Paghihimutok ni Rainier. Of course, kakilala nito kasi palaging magkasama sa lahat ng legal ng kumpanya. It was supposed to be a quick investment to help her out. Nangangailangan siya at inisip kong madodoble yon para mabawasan ang worry namin sa finances. Patuloy niya. Then you lost it, right? Nawawalang pasensyang tanong ni Rainier. Tumango siya sabay singhap sa hangin. I lost everything. A $500,000 na hiniram, tinapon ko na lang na para sanay kay Papa. Umawang ang bibig ni Rosario. Ang liit ng $500,000 para ipagpalit mong reputasyon mo. Sumbat nito. Kiniyom ni Rainier ang nakapatong na kamay sa lamesa. Pero kailangan ko ng pera kaya ayun, para akong tanga. Dapat kong ayusin yun bago niya malaman. Timing nakilala ko si Juliet Mortes. Huminto muna siya para humugot ng hangin. She made the deal. She offered to cover the losses and invest in our company but only if I did something for her. Nag-alinlangan muna si Rainier bago siya tiningnan sa mga mata. So, she asked you to seduce Elliot? Malumanay siyang tumango. She wanted revenge. She wanted me to make him fall for me, then ruin him, destroy his reputation, humiliate him, whatever it took to get back at him for breaking off their engagement. Kaya pala undercover. Pero ang totoo, pinaglaruan niyo lang si Sir Elliot? Nalulungkot na konklusyon ni Rosario. Kasalanan ko rin naman. Ang masaklap pa, nahulog ako sa kanya at pinasok kong buhay niya. Nakipagrelasyon ako na hindi ko sinasabi ang totoo. Aniya sa pagak na boses. Tsaka hindi ko rin maintindihan si Juliet. Bigla-biglang nagbabago. Umaasa pa naman akong sasabihin niyang totoo bago pa malaman ng iba. Hindi ko rin inaasahang paiimbestigan ako ng dalawa. I mean, si Euphemia at Shara. Sino naman ang mga yun? Singit ni Rosario na nangalumbaba sa mesa. Si Euphemia, nakababatang kapatid ni Elliot at kaibigan niya. Mainit kasing dugo nila sa akin kaya ayun, inalam nila lahat tungkol sa akin. Bumuntong hininga si Rosario. Kinamot ang pisngi na halatang napagod sa mga paliwanag niya, saka sumantal sa upuan. Ate, you've really gotten yourself into a mess this time, he muttered, saka bumaling kay Rainier na nakatas ang kilay. What do you think? Should we just pack her up and ship her off to some remote island until this all blows over? Hindi nakakatawa. Kinuha siya ng panyo para ilabas na namaong miyuko sa ilong. Seryoso ko, Rosario? Napalis ng ngiti ang kapatid niya. Alam ko, kaso... Tumigil sandali para mag-isip, saka sumamang itsura. Look, I can't say I agree with what you did. Hell, I definitely don't agree with it, but I get it. You were desperate and sometimes people do stupid things when they are desperate. Yeah, Rosario is right. Sumang-ayon ang fiancé niya. Bigla siyang tinamaan ng kidlat na maalala niya na fiancé niya pala si Rainier. Kahit nakipag-deal siya na maghanap sila ng iba para masira ang engagement nila, mali pa rin ang ginawa niya. Malaki ang pagkadismaya nito, tsaka nadamay pa sa pagpapanggap niya. Maraming salamat sa pag-intindi niyo sa akin at patawad kung dinamay ko kayo sa kalokohan ko. Binagsak ko rin ang reputasyon natin. Hindi ko alam kung paano to sasabihin kay Papa. Nanginginig ang mga labi niyang usal. Pinatong ni Rosario ang kamay sa balikat niya. Marahang pinisil. Kinibot ang gilid ng labi at binigyan siya ng mensahe na okay lang sa mga mata. Malalampasin mo rin to, ate. Iniisip mo lang naman ang kapakanan natin eh. Tugon nito. Yumuko siya. Hinaplos ang fabric ng skirt. Masakit ang lalamunan niyang lumunok. Nawawalan siya ng lakas sa pag-iyak. Ngayon may nagbabadyang mga luha na nahuhulog. What about Elliot?
I know he has feelings for you too. Tanong ni Rainier. Sinalubong niya ito ng tingin. Binuka ang bibig pero di niya mukhang magsalita. Binaba niya mga mata sa mesa. Bumibilis ang tibok ng kumikirot niyang puso. Maya-maya ay tumutulo na naman ang mga luha. I don't know what to do about him. I hurt his feelings. I ruined his trust. Everything I built with him, I lost it. Though sasabihin kong mahal ko siya pero hindi ko na mababalik sa dati kung anong sinira ko. Hindi ko alam kung mapapatawad niya ako. So hahayaan mo na lang ba na tuluyan siyang mawala? Niyanig siya ng tanong ni Rainier. Yun ang bagay na di niya kayang gawin at di niya matitiis tingnan. Subalit nangyari na. Nawala na si Elliot. Puro galit nang tinanim sa kanya. Wala nang pag-asang maibabalik pa to sa kanya. Winala ko siya sa sandaling natuklasan niya ang pagkatao ko. Mariin niyang tapat sa mahinang boses. Pinunasan niyang mukha sa inabot na tissue paper ni Rosario. Ano nang gagawin mo ngayon? Yumukod si Rainier. Seryosong ekspresyong nakapaskil sa mukha. Hindi na ako magpapakita at kalilimutan siya, suhestyon niya. Lingid sa kalaman ng dalawa, para siyang cookies na nadudurog sa sakit na nararamdaman niya ngayon. Ayaw niyang sagutin lahat ng tanong ni Rainier pero pinilit niya para maibsan ang pagdurugo ng puso niya. Dapat niyang tanggapin ang realidad. Makakaya mo kaya? Hirit ulit ng fiancé niya. Hindi ko alam. Tumahimik sila na ilang sandali. Tinapik ni Rosario ang daliri sa lamesa. Kumibit balikat si Rainier at napasandal. Sinuklay niya ang buhok gamit ang mga daliri. Itutuloy mo pa rin ba ang pagpapakasal mo sa akin? Tanong ulit ni Rainier para basagin ang katahimikan. Naguguluhan siya. Gusto niyang ayusin ang problema kay Elliot kaso hindi niya alam paano lalapitan to. Magpapaubaya na lamang ba siya? Tatalikuran ang lalaking minahal at magbabagong buhay? Kiniyom niya ang mga kamay at walang alinlangan tumango. Dumampi ang malamig na simoy ng hangin sa mukha ni Elliot nang sinugod niya papasok ang bahay ni Juliet. Narangis ang kanyang panga sa lumalaki ang galit na gumagapang sa kanyang mga ugat habang binabagtas niya ang mabatong daan. Mistulang sinaksak siya ng punyal matapos matuklasan ang totoong pagkatao ni Rose. The woman he had given his heart was nothing more than a liar. Huminto siya sa harap ng pinto. Kumawala ng hangin bago kumatok. Parang matutumba ang pinto sa sobrang lakas. Ilang sandali umuwang ang pinto at niluwa si Juliet. Nakasuot ng silk robe. Laglag ang panga siyang tiningnan. What are you doing here, Elliot? She stammered. Magsasalita ulit sana nang di niya to sinagot, pero agad niyang tinulak to para makadaan at makapasok sa bahay nito. You know exactly why I'm here? Singhal niya. Umikot para tingnan ng diretsyo sa mga mata. Don't you dare pretend otherwise, Juliet. She flinched, stepping back as if his words had physically struck her. Iniba nito ang tingin habang ninenerbiyos na kinagat ang mga labi. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Don't lie to me, bulyaw niya. Nakakuyom ang kanyang mga kamay sa gilid. Humakbang siya papalapit dito. Humahangos sa kabang kaibigan niya nang ginawaran niya ng matalim na tingin. I found out the truth about Rosette Valentino, about everything, patuloy niya. Tinaas niya ang kamay sa mukha nito. You planned it all, didn't you? Sabihin mo. Pinikit nito ang mga mata. Yumuko at nahihirapang gumalaw. Yeah, I planned it. I let her pretend to be your secretary. Then why have you done it? Why? To destroy you. Destroy me? Oo, kasi inakala ko na dahil sa'yo nasisira kami ni Magnus at hindi ko kaya maging fiancé mo. May hinanakit ako sa'yo dati dahil masyado ka nang nakarang sa pagitan namin. Pigil ang mga luha nitong tapat. Pinagkatiwalaan kita, Juliet. All these years, hindi ako nagkulang sa pagtulong sa'yo. Sinira ko ang pagkakaibigan ko kay Magnus dahil sa'yo, pero ano tong ginawa mo sa akin? Ginago mo ko? Tumakas ang masiglang kulay sa pisngi ni Juliet. Napako to sa kinatatayuan habang nakamasid sa nanginginig nitong mga kamay. Binagsak na tila talunan ng mga balikat. Masaya ka na ba ngayon? Singhal niya na muling hindi to makasagot. Inangat nitong ulo, hubugot ng maraming lakas ng loob. I'm sorry, bulong nito. I never meant for things to go this far, Elliot. I never meant to. Pero ginawa mo. At nang damay ka pa na inosente. Madali lang naman akong kausap eh. Kaya ko namang putulin ang engagement natin. He interrupted. Nakikiliti siyang hilahin to at ipukpok sa pader. Dapat niyang maghunos dili. Hindi naman siya brilenteng tao. Hindi ko sinasadya, please patawarin mo ko. Pagsusuma mo nito.
Basang-basa na ng mga luha ang mukha. Hindi sinasadya. Sana inisip mo muna kung anong kahinat na ng bawat desisyon mo. Napapagod na ako sa mga kalokohan mo, Juliet. Ilang taon kitang tiniis at sinuportahan. Hindi ko maintindihan kung bakit ginawa mo sa akin to. Tinampal niya ang ulo para kontrolin ang sumasabog na galit. I'm really sorry, sabi ulit nito. Bumuga siya ng hangin. Ang galing din naman ng plano mo, no? You wanted me to fall in love with someone else to free yourself from our engagement. Oo, kasi in love ako kay Magnus. Ang swerte naman ni Magnus. Kahit maraming babae yun, siya pa rin ang iniisip mo. Bahala ng masirang pakikipagkaibigan mo sa iba. Hindi ko rin alam ang gagawin ko sa panahong yon. Pinunasan nito ang mukha gamit ang kamay. I knew I couldn't just end things between us. Our families, the company, everything is tied together. I did not want to hurt you. So when I found out about your sad situation... What situation? Putol niya. Rosette owed $500,000 debt to her father, so I made her an offer. I told her I'd paid off her debt if she agreed to work for you. Uminto ito at tumagulhol. To make you fall in love with her? Binuhusan siya ng mainit na tubig. Dahil sa kalahating milyon, nagawa nitong sirain ang buhay niya. Pagkak siyang tumawa, natatawa siya ngayon sa tindi ng galit na parang baliw. Umatras siya, hinilot ang sentido. $500,000. That's what my heart is worth? That's what my trust is worth. Just $500,000. Asik niya, halos luluwa na ang mga mata.